Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay at tapat ang pagmamahal niya. Bawat anak niya ay kilalang-kilala niya sapagkat siyang nagbigay buhay sa kanila. Batid lahat ang nagaganap sa bawat isa. Nakikita niyang lahat kung sino ang tumutupad sa kanya. Kung ano ang nararapat at dapat tupdin at gawin ng bawat isa, yaon ang kanyang hinahanap na sa kanila ay makita. Kung ano ang nais niya at binibigay niyang marapat sa kanila, siyang nais niyang kanta nila sa bawat isa. Kaya't ang sino mang sa kanya ay ganap at lubos ang pagkilala, napapatotohanang siya'y buhay na ama nila. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Kung magninilay ang tao, madalas sabihin, mahirap ang buhay. Kay hirap ng buhay. Subalit kung magsusuri ang lahat at may pagbubulay-bulay, alin kaya ang mas mahirap ang buhay noon o ngayon? Ngayon, nagsasabi mang mahirap ang buhay, ang bahay niya'y bato. Noon, kay gaganda ng buhay, sinasabi nila, subalit ang daming bahay noon ay kubo. Buhay ba ang Ama? At kung nagsusuri lamang ang tao, dumarami ang mga anak ng Ama, dumarami naman ang hanap buhay. Kaya lamang ang mga mareklamo at di marunong maghanap buhay, mga tamad, nararamdaman talagang hirap ng buhay. At siya namang naghahanap buhay nga, subalit kasama yung hindi magandang gawa. Hindi pa rin makaahon sa magandang buhay ay hindi makatamo. Tulad ng maghapon mong kinayod, sa isang iglap mo lang tinatapon. Sa papaanong paraan. Kung mahilig ka sa sugal, kung mahilig ka sa pag-inom, kung mahilig kang maglibang, maghapon mong kinayod, siyang iglap, wala. Kung minamalas ka. Kung swerte ka naman, pinalad ka sa sugal mo, na doble yung pera mo. Ilan kaya ang sa ganito'y magaganap na madodoble ang salapi nila? Di sinsanay wala nang naghirap na sugarol. Kung sa pagsugal ay nakakayaman. Kung ang sugal ay nakakayaman. Kung ang paglalasing ay nakakaganda ng buhay. Kung ang pambababae, panlalalaki ay nakakaganda ng kinabukasan. Hindi na ito pipigilan ng Ama. Hindi na ito itatama ng Ama. Hindi na ito itutuwid ng Ama at di na ito babaguhin, makakaganda pala. Subalit kaya nagaganap ang kanyang mga aral, ang kanyang mga pangaral, ang kanyang mga panukala, ang kanyang mga mabubuting salita upang ang mali ay maitama at ang nawalay ay mailapit muli. Maibalik ang mga nalayo. Kay buti ng Ama, napakadakila niya. Subalit ilan kaya ang nagsasabing, gusto ko ang kabutihan ng Diyos, na sinusunod nila ang kabutihan niya. Batid kong banal ang Diyos, na inaalam ang kabanalan niya at ginugustong tupdin gawin. Alam kong may Diyos. Ilan kaya yung nagsasabing alam kong may Diyos na sinusunod nila ang gusto ng Ama na Diyos nilang tinatawag? Alam kong buhay siya na may magagawa sa akin, ang wika pa ng iba. Ngunit ilan kaya ang nagsasabing alam kong buhay siya at may magagawa sa akin at tiwalang-tiwala sa magagawa sa Kanya?
Ilan kaya ang nagsasabing, pananampalataya ko'y buhay, na totoo na nakikita ng Ama na ang kanyang pananampalataya ay buhay nga. Maraming sinasabi kung misa ng tao na hindi totoo. Sa bibig lang lumalabas, ngunit sa puso'y hindi kaya. Hindi kayang gawin, hindi kayang tupdin, at di kayang isabuhay. Ngunit ang nais ng Ama, yamang anak kaniya, at nasumpungan mo siya, tularan mo yaong mga anak niyang nagpapakatotoo sa kanya. Tularan mo yung mga nagsasabi ng katotohanan at sinasabuhay ay katotohanan. Kaya magalak, magpuri ang mga nagsasabi na naisasabuhay nila ang pawang totoo at katotohanan mula sa Ama. Kay buti ng Ama, tunay na dakila siya. Subalit, paano mapapatotohan ang dakila siya sa lahat ng sandali? Sa lahat ng mga anak niya? Kung pagkataong ugali na hindi marunong tumanggap, magpakababa, at umamin sa maling gawa. Kay buti ng Ama kay dakila niya, wala siyang layunin kundi kabutihan. Wala siyang hangarin kundi sa ikabubuti ng lahat, hindi lamang ng iilan. Dakila siya, walang kapantay, subalit ilan ang magtatamasa sa kanyang kadakilaan. Mabuti siya, wala siyang kapantay, subalit ilan ang magtatamasa sa kanyang kabutihan. Banal siya at walang kapantay, subalit ilan ang magmimithing makatulad sa kanyang kabanalan. Yaon ang tanong niya, mga anak na minamahal. Yaon ang pasubali niya, mga anak na minamahal. Kaya't kung tuwiran na nararamdaman ng Ama, nasiphayo ka ba? Kung totoong damang-dama mo siya, ang pagkasiphayo mo'y mapapara. Nabigo ka ba? Kung tunay na siyang nasa puso mo, walang kabiguan. Sapagkat ang kabiguan ay pang tao lamang, ngunit sa kanya, lahat ng nabigo, maari niyang ipagtagumpay. Sino ang nagpaalipin sa kanya na sa kabila ng pagpapaalipin at sinuko ang buhay niya, ay pinabayaan niya? Maaring sa tao, pag inalipin ka at nagpaalipin ka, pag binayaran ka'y tapos na. Ang masasabi niya ay, may bayad naman ako sa iyo. Subalit ang Ama, iba siya. Kung pinagtatanim ka maniya at nahirapan ka, hindi sa buong panahoy magtatanim ka na lamang. Kundi pagkatapos ng iyong pagtatanim, may inaasahan ka ng pamumunga. Kung nasaktan ka, hindi maaring buong panahon habang nabubuhay kay sakit na lamang ang iyong mararamdaman. Sapagkat ang lahat ng nasasaktan ay ginagamot niya ang sakit na kanilang naranasan. Sakit ng katawan, sakit ng kalooban. At lahat ng nahihirapan at naghihirap ay napagagaan niya ang dinadala. Sapagkat siyang kagaanan at magpapagaan sa lahat ng pasanin. Kaya't huwag sabihin ng tao, kilala ko siya, ngunit lumuluha sa galit siya. Huwag sabihin ng taong, nananalig ako, subalit wala nang ginawa kundi magsalitang, bakit ganyan ang buhay? Sinasabing nananampalataya ako, subalit wala nang ginawa kundi dumaing ng dumaing. At siyaon ang tanong ng Ama sa lahat. Sinong nakakilala sa akin na dinaramdaman ako sa puso niya?
kung magkagayon ang nakakadama na ibang damdamin nila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang kaganapan sa buhay ng tao'y hamon. Hamon sa pananampalataya, hamon sa pagtitiwala sa Ama, hamon sa paniniwala sa Kanya, hamon sa pagtitiwala, pananampalataya at pag-asa, hamon din kung totoong kilala mo siya. Kaya't sa lahat ng hinahamon niya na may sakit, na naghihirap ang buhay, may mga dinadala, pasanin, balakid, ito ang nais niyang paanyaya sa inyong lahat. Tanggapin niyo siyang buong galak at walang alipin na di palalayain. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tiimbagang ang naglalayo ng kabutihan at nagpapakatotoo, tinitimpi ang sarili. Tiimbagang ang naglalayon at nagnanasang makilala at madamang lubos ang Ama, patuloy na gagawin niya ay gayon. Sapagkat nagagawang timpiin ang sarili at makapagtimpi, hindi ganang siya, kundi yaong tinanggap niya na nagpapatimpi ng kanyang sarili. Nang dahil patotoo, sumasa kanya ang Diyos na di niya nakikita, ang Amang tinatawagan niya, na nagpapakilala at nagpapadama sa kanya, na kinilala at nadama naman niya, kaya nasabi niyang buhay, na buhay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't maliwanag ang katotohanan, ang malalim na pananampalataya ay nakagagawa ng marami sa hindi niya namamalayan, sa hindi nila namamalayan, hiwagay kinakamtan. Kaya't ang pananampalatayang magiging katulad man lamang ng isang butil na mustasa sa liit, nakakagawa na ng marami at nasasalayan pa ng ibon. Sa makatwid, gaano pa kaya kung mas malaki sa butil ng mustasa ang pananampalataya, mas higit na malaki ang may dudulot ng Ama sa buhay ng tao. Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon kay San Lucas, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Yaon ang tinutukoy mga tao, subalit ibang Ama. Sa pag-ibig ng Ama, sa pagmamahal sa mga anak niya, ang lahat ng nagpapaalipin ay iba ang nakakamtan nila. Pinapahalagahan sila, tuwirang nagliliwanag sila, tuwirang nadarama siya, kaya naman, hindi katulad sa pag-alipin ng kapwa-tao na pagkatapos mong pagsilbihan, maaring utusan ka pa at ni hindi ka pahalagahan. Subalit ang Ama, ang kahalagahan mo'y nakikita niya at pinadadaman niya sa iyo bilang aliping nagpaalipin
ang kanyang kahalagahan at kabuluhan ng iyong buhay. Kaya't sino ang nagmahal at kumilala sa Kanya na binaliwala lamang ng Ama ang mga tinupad niya at sinunod na kautusan at kalooban niya? Hindi gayon ang Ama. Pagtiwalaan, yaon ang wika niya. Maniwala, yaon ang salita niya. Sapagkat ang sino mang sa Kanya'y nagpaalipin sa kabutihan, tinatamasa niya ang kagandahang loob ng Ama. Kaya't, kung tuwirang kilala ang umalipin at nagpapaalipin naman sila, tuwirang masasabi, dakila nga ang Amang sa kanila'y nagbigay buhay. Buhay ba ang Ama? Hindi mo man sabihin, Panginoon, ako'y nagugutom na. Alam niya kung gutom ka. Sapagkat alipin kanyang sumusunod at tumatalima sa Kanya. Subalit, ang isang alipin ng katauhan at pagkatao ang paiiralin, ni hindi man maalalang pakainin ng alipin niya kung hindi siya mahal. Kung hindi niya mahal, kundi sila nagmamahalan. Ano bang pakialam ko kung gutom ka na? Subalit ang Ama, ang mga alipin niya ay hindi niya kailanman pinagugutom, ginugutom, bagkos kung paano sila nagsisilbi at paanong pinagsisilbihan ng kapwa-tao. Sila naman ang nagsisilbi sa kanila ay ang Amang umaalipin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya't sino ang alipin ng kabanalan, ang alipin ng kabutihan, ang alipin ng pagtupad sa gawa at patuloy na gawa ng Ama. Na nasipayo, na nagsabing, walang kwenta, walang silbi, walang kabuluhan ang aking ginagawa, tulad ng tao. Na nasasabi niyang, napaglingkuran na kita. Wala palang silbi. Pagkatapos ng lahat, galit ka pa sa akin. Yaon ang tao na hindi makadama ng pagmamahal mo, na hindi makadama ng pagpapahalaga mo, pagkatapos mong paglingkuran, walang silbi, walang halaga. Subalit ang Ama na nakakadama ng kung anong ginagawa ninyo, alam niyang lahat ang nagpapakasakit sa Kanya para tumupad at makagawa ng naayon sa Kanyang kalooban. Mga minamahal, ang tungkulin ng alipin ay sumunod lamang. Subalit kapag ang Ama ang nag-alipin at nagpaalipin ka naman sa bawat pagsunod mo at pagtalima sa Kanyang mga utos o atas, iba yung galak ang nararamdaman mo. Iba yung sigla ang makakamtan mo. Iba yung liwanag ang tatamuhin mo. Iba yung pagbabago ang sasa iyo. Sapagkat siya ang pinakadakila na umaalipin at siyang pinakamabuti sa lahat ng Kanyang mga anak. Kung magkagayon, mga mahal ko, maaaring sabihin sa iyo, bilang alipin ka ng kapwa mo, yamang tapos na ang ginagawa mo, ito naman ang gawin mo. Yamang tapos na itong ginagawa mo, ito naman ang gawin mo. Subalit ang Ama, alam niya kung pagal na katawan mo. Nararamdaman niya kung kailangan magpahinga ka. Batid niya kung hindi mo kaya. Kaya't sabihin mo lahat sa Kanya nang dahil sa pagmamahal niya sa iyo, hindi ka niya pababayaan. Kaya't huwag sabihin ng mga inalipin at nagpaalipin naman sa Ama na sila'y pinabayaan. Sino ang nagpaalipin sa kabanalan at kabutihan na pinabayaan? Nagdusa? Nahirapan? Pinarusahan? Wala. Sa tao kakamtin mo ito, sa Diyos Ama mo'y hindi tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan.
mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kaya't kung paano ang panuntunan ng Ama ay kaiba sa panuntunan ng tao, kapag kinilala mo ang kanyang mga aral, ang kanyang mga salita, at iyong naisa buhay, paalipin ka man buong buhay, hindi ka magugulapi, hindi ka masasaktan na anak niya. Kundi habang ikay kumikilos para sa Kanya, habang ikay tumutupad para sa Kanya, habang ginagawa mo ang para sa Kanya, ikaw na alipin niya, may kaangkop kang ligaya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't ang nais niya, paalipin kayong lahat sa mabuting espiritu at huwag kayong pagapi kailanman sa masamang umaalipin sa inyo sa mundong ito. Na hindi batid kung anong nararapat sa inyo, na hindi batid kung anong kaukulang nararapat sa buhay nyo, kundi ang batid lamang kung paano kayo gagapiin upang kayo'y mahirapan at makatalikod sa inyong pananampalataya. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuwirang tapat, wagas, at kailanman, hindi niya inaalipin ang mga anak niya para parusahan, para saktan, at paluhain sa buong panahon. Kundi, kung sa unang buhay mo'y luhaan ang mata mo nang ikay kuhanin, inaampat niya yon at pinaparam, manaka na kay luluha ka hindi na sa galit, kundi sa galak. Kung noong ikaw ay kanyang tawagin, punong-puno ang iyong kalooban sa galit at puot, subalit nang tinanggap mo siya, ang pagkaaliping yaon ay napalaya niya. Pinalitan niya ng galak at pagmamahal, kaya't pinalaya ka sa pagkakaalipin ng iyong katauhan. Mga mahal, ang pag-ibig ng Ama ay walang dulot kundi kabutihan. Yaong pagmamahal niya ay walang kapinsalaan, kundi lahat ay sa ikabubuti ng sinuman. Sa tao, ang bawat pagpapaalipin ay may kapalit. Kabayaran na tama o kulang. Subalit sa Ama may kabayarang akma tama na di magkukulang. Sapagkat habang ginagawa mo ang para sa Kanya, may ginagawa naman siya para sa buhay mo. Sumainyo ang kapayapaan, kaya't ang tapat at totoong lingkod, nararanasan nilang tunay na paggalingan ng Ama. Nararamdaman nilang tunay na pagpapahalaga niya, kaya't sa kabila man ng pinagdaraanan, nabubuntong hininga man kung minsan, subalit ang pagbuntong hininga na yaon ay paghigit lamang, hindi para maghinagpis at magsisi sa kanyang pagtalima, kundi para hinagpis sa bawat isa na hindi nakakakilala na kapwa-tao niya. Yaon ang hinagpis ng mga tapat na lungkod. Yaon ang hinagpis ng mga tapat na naglilingkod, hindi na sa kanilang pangsarili, kundi para sa kapwa nila na hindi makatanggap at hindi makakilala. Yaon ang mga totoong lingkod. Yaon ang mga tapat na lingkod. Yaon ang nagpapakatapat at nagpapakatotoong mga lingkod. Naghihinagpis na papabuntong hininga, hindi ng ganang para sa kanila, kundi sa ganang para sa kapwa na bakit hindi sila makatanggap. Kaya nga, kung lahat lamang ng mga anak ng Ama na nagsasabing Panginoon ko at Diyos ko ay totoo ang puso nila, wala ni isa mang aalipinin sa hirap at damdamin nila'y di makatighaw sa sama ng kalooban. Bagkos, ang lahat ay makalalaya
sapagkat ang nagpapalaya ay ang amang sa kanila ay tapat magpakailanman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang mahirap ang buhay nang siya'y makilala. Hindi pagdakakarakay maunlad na. Sa kanyang pagbabata na hinaharap ang hirap, ngunit tinanggap niya na sa puso niya'y Ama, may galak na. Hindi na katulad sa dating buntong hininga ang ginagawa niya sapagkat di niya nararamdaman ang Ama. Subalit nang nakilala at tinanggap niya ang Ama, lahat ng buntong hininga niya, hirap man ang kanyang pinagdaranan sa hirap ng buhay, nandun pa rin ang pag-asa at galak, kaya't napaparamang hirap. At ang nararamdaman niya, yaong galak na tinanggap. Gayon ang Ama. Siya'y totoo, tapat sa tuwina. Lamang nang tanggapin mo siya'y magpakatotoo ka. Lamang nang tinanggap mo siya'y totoo na ginagawa mo. Huwag dayain ang sarili at huwag dayain ang kapwa-tao. Sapagkat habang dinadaya ang sarili at kapwa-tao, kung sino kang gumagawa ng panloloko, ikaw ang mahirapan, ikaw nabibigatan, ikaw ang nagdurusa. Kaya't ang lahat ng nagpaalipin sa Ama, nakalalaya sa lahat ng hinagpis, dusa, hilahil nila. Sapagkat ang Ama ang nagbibigay kalayaan upang ang pagkakaalipin nila ay di masayang, sapagkat siyang tunay na mabuting umalipin sa lahat ng mga anak niyang nagpaalipin, gantimpalay kinakamtan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman, hindi ngayo't lingkod kay masaya ka na lamang bawat araw. Sapagkat ang lungkot na yaon ang lalabanan mo upang mapagtagumpayan mo ang paglilingkod mo. Hindi ngayon, alipin ka't sumusunod, tumatalima ka sa pagkakaalipin mo bilang Ama ang sinunod mo, ay sa tuwin ay magaan. Daranas ka rin ng mahirap. Sapagkat ito ang paglalabanan mo upang kapaano mo tinanggap ang Ama mo ay mapatotohanan mong siyang nagpapagaan sa hirap na dinaranas mo. Daranas ka rin ng kabiguan. Upang mapatotohanan mo sa Ama mo na bigo ka man di ka magdaramdam. At patuloy mo siyang inaasahan na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Upang mapatotohanan niyang anak ka mang binigyan niya ng kabiguan, di na para mang pagtitiwala mo at lubusan mong kinamgap ang kanyang mga aral. Kaya't sa iyong pananampalataya, naganap ang salita niya na nagkaroon ng buhay sa iyong pananampalataya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang mga alipin niya sa pagsusumakit at pagsusumikap na magpaalipin, sapagkat batid ang umaalipin ay banal, totoo, mapagpahalaga, mapagkalinga, at nagbibigay buhay. Ang lahat ng dinaranas, hindi pinagsusamakitan na gawin at damhin sa katawan, kundi ang pinagsusumakitan at pinagsusumikapang damhin ay ang pagmamahal ng Ama at kung papaano makauusad, makahuhulagpos sa kanyang kalinga, doon lahat umaasa. Hanggang masabi nilang, totoo ka palang Diyos kong pinaglilingkuran, tapat ka palang Ama kong tinatawagan, buhay ka palang aking sinasamba, sapagkat ang dinanas ko, ikaw ang nagbigay kahulagpusan. Mga mahal, totoo ang Ama. Buhay siya. Walang maliw. Ang salita niya ay buhay
Walang maliw. Ang salita niya ay tapat. Walang maliw. Ang salita niya ay may liwanag. Kaya't ang sino mang tumanggap, ang nadidimlang isip ay nagliliwanag. Ang namamatay ang pag-asa ay nabubuhay. At ang nawawala ng pag-asa, patuloy niyang binibigay ang pag-asa sa kanila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang taong aalipin, kung walang pagmamahal sa inaalipin, walang pakialam anuman ang kamtin. Subalit ang amang umaalipin kanino man para sa kanyang kabanalan ay magamit lahat ng kanyang ginagamit. Binibigyan niyang silbi, kabuluhan at pagpapahalaga. Kaya lahat ay napakahalaga sa pananaw niya. Habang lahat sila ay aliping tumatalima sa kanyang kagandahang loob ay tumanggap bilang mga anak. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, hindi mo na kailangang magkasakit para magising at makilala mong lubos ang Ama. Hindi mo kailangang magpakahirap na magpakagutom para damhin mo siya at makilala mo siya. Kundi, kung nasa kasaganaan ka, nasa kagandahan ng buhay mo, hindi na kailangang magpakahirap-hirap ka pa para makilala at tanggapin mo siya. Kundi sa kabila ng kung ano kat ano na ang nasa sayo, hindi niya ito pinahihintulutang lubos na ika'y mahirapan. Mawala ang lahat sa iyong buhay para lamang masabi mong ang Diyos mo ay buhay sa iyo. Kundi, kung batid niyang ika'y nawawalan, ika'y binabahaginan kung anong marapat na ikaw ay makatamo ng gayon at ganyan. Kung batid niyang ika'y nanghihina, ika'y sisidlan ng lakas upang makatalima ka sa kanyang kagustuhan. At kung ikaw ay anak niyang tapat at totoo, tuwirang hindi kanya iiwanan sa oras ng kagipitan. Sa lolo niya'y buhay, alipin kang tapat, hindi ka kanya pababayaan kailanman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kung ang tao'y nagsasabing nagtitiwala ako't nananampalataya, gusto man niyang sabihin kung minsan yung hindi maganda, pinipigilan niya. Sapagkat alam niya, nababasa ng Ama ang laman ng isip niya. Nararamdaman kung ano ang damdamin niya. Subalit kapag nagsalita siya ng di maganda, pinahirapan niya na ang Ama niyang sinasamba. Sapagkat sa mga sinasabi niyang hindi maganda, na nakasasakit ng damdamin ng kapwa niya, yaon ang patutoong walang pakialam sa kapwa-tao. Buhay na buhay ang Ama. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Subalit ang salita ng Ama, sa palagay man ng tao ay nakakahirap ng damdamin, nakapagpapahirap ng damdamin, nagkakamali sila. Sapagkat ang sinumang nagnanasa ng kabutihan, lalong nakapagpapagaan ng damdamin, higit na nakapagpapalagaan ng loob, ang bawat salita niyang nagbibigay buhay. Kaya alipin ka ba ng kanyang salita? Magliliwanag ka. Alipin ka ba ng kanyang gawa? Sisigla ka. Alipin ka ba ng kanyang espiritu? Tunay na makakamtan mo kung sino siya, ano siya sa buhay mo. Pagpalain ang sinumang nasa katotohanan ay magliwanag na ganap, mawawaan ang tinuturan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kung
may isang taong matampuhin na limbawa ay kapatid mo, at hindi mo inintindi, ikaw na hindi matampuhin at pinabayaan mo siya, sa kanyang pagtatampo ay inaliw mo siya, totoo kang nasa panig ng Ama. Subalit sa iyong pagdaramdam, sa pagdaramdam ng kapatid mo at ikaw rin ay nagdamdam, parehas lang kayo kung sinong nasa inyo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, magdaramdam ka ba kung nasa iyo ang panig ng maganda, ng mabuti? Kaya't uunawain ng nasa panig ng kabanalan at panig ng kabutihan ang sang taong matampuhin. Buhay ba ang Ama? At sino naman ang nasisiyahan, ang nakakaunawa at tumatanggap sa maunawain, sa matampuhin o yung matampuhin? Walang nahihirapan, nasasaktan, kundi yung matampuhin. Subalit yung maunawain, laging masaya, maligaya, may galaksya. Buhay ba ang Ama? Kaya, maligaya ba kayo? Hindi na kayo matampuhin. Masaya ba kayo? Hindi na kayo matampuhin. Nahihirapan ba loob nyo? Maramdamin pa kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang lahat ay may hangganan. Lahat ng nagaganap na pahintulot ng Ama, may hangganan ang lahat at wakas. Kaya, kung sa kabila ng iyong paglilingkod, dinaranas mo pa ang mga hindi mo kayang isipin, liripin, ba't nagaganap sa iyan? Pakita mo sa Ama, tapat kanyang lingkod, at palalayain ka bilang patuloy na inaagaw ng sanlibutan upang ang paghahari niya sa iyo'y mamatay at maagaw ka ng dilim. Kapag napagtagumpayan, may galak ang kalooban. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sasabihin ng tao, kay sarap na magmahal, kay sarap na magbigay, kay sarap na umunawa, kay sarap na magpatawa, kay sarap na mag-alay, kay sarap na magbigay, kay sarap ng magmahal, kay sarap lahat kung ito'y nakamtan. O taong aking mga minamahal, kung ito ang sa inyo'y tuwiran ang natamo, kay sarap sa damdamin na mararamdaman na walang sakit kayong daladalang totoo na di mapalaya at di makakamtan ng tama't marapa ganang kalagayan. Kaya't inyong gawin, kayo'y magpalaya sa anumang alipin ang inyong sarili, o aking mga mahal. Magnilay at magbulay, magtanto kayong ganap sa lahat ng sandali. Pakaisipin nyo, sino ang buhay, sino ang galak, sinong ligaya. Kaya't kung nararamdaman ang Amang totoo, Diyos na mahiwaga, Diyos na mapagpala, Diyos ng lahat ng sandali sa buhay ng tao ay may magagawa. Halina, halina, halina kayo, magtanto't magnilay, magbulay na totoo. Gawin niyong makatotohanan, puso ninyong taglay sa isipan ninyo'y
Gawing marapat ang lahat-lahat, tulad ng nasa layo ng Ama. Kaya't halina, halina kayo, wag mabahala, wag mabagot mainip, amang sa inyo'y lagakang gana. Kayo ang lahat na makapagsasabi, alipin man ako ng kabanalan niya at kabutihang taglay, maligaya pa rin pagkat siyang nagbibigay ng lahat ng marapat, tunay na galang sa aking binubuhay. Halina kayo nang mabigkas niyo ito at magawa niyong isuko sarili niyo. Halina kayo, maging dapat kayo at maging totoo, samang bumuhay sa inyo at gagawin niya ang marapat tuwina. Gagawin niya ang lahat, may angkop sa inyo ang dapat at marapat. Doon sa puso niyo'y mararamdamang gana, sa isipan ninyo'y tatanim niyang lubos, kung paano tao'y payapay kakamtin ng makapamuhay sa sanlibutan na mainam damdamin. Nekarameneyana, 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 hatsakarameneyana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya't ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, kayo na rin mga kapatid ang nakababatid na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami't inalipusta sa Pilipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyong mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyan ng kasiyahang ang tao, hindi ang tao, kundi ang Diyos, na nagsisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati naming buhay ay inihahandog namin. Kung kakailanganin, lubusan na kayang napamahal sa amin. Lubusan na kayong napamahal sa amin.
Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung gaano kami gumawa at nagpagal, gabi at araw. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, nauna na ang pahayag. Walang nagpalipin sa mabuting balita, sa magandang gawa, mabubuting salita, na hindi nagtatamasa ng mabuting loob ng Ama. Sa makatwid, ginawa mo ba ang bawat araw mo'y maglingkod sa Kanya sa kagandang loob ng Ama? Asahan mo siya. Manalig ka sa Kanya. Matigib ka ng galak. Lumigaya kang ganap. Sapagkat ika'y mahal niya at di pababayaan bilang anak niyang tumutupad. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Buhay ba siya? Siyempre po, sapagkat kung hindi, walang susunod, walang makasusunod, walang tutupad, walang makatutupad. Kay hirap kaya? Napakahirap kaya? Pinakamahirap gawin ng magpakabanal. Hindi magagawa yan ng nagbabanal-banalan lamang. Nang nagbubuti-butihan lamang na hindi totoong nagpapakabuti. Magsasawa, manghihinawa, tutugot, titigil, aayaw. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang tunay na nagpapakabuti, ninanamnam niyang mga aral. Tinatanggap niyang mabuting balita, yamang ang Ama na pinagmulan, ang siyang nagbabahagi ng mabubuti at magagandang salita. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, sa anumang pinagdaraanan, nakangingiti pa rin naman. At pagkatapos ng pinagdaanan, lalong napahagalpak ng tawa yan. Subalit ang mga tumugot at hindi napagtagumpayan, lalong napuot ang dibdib. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. O kayong mga tagasunod, mga pasyente, mga tagapakinig, nakakaunawa ba kayo? Magluluwag dibdib nyo. Nakakatanggap ba kayo? Gagaan ang dalahin nyo. Kumilala ba kayo? Sasaya kayo. Tinanggap nyo ba'y Ama? Tanggap na tanggap niya kayo. Maligaya ba kayo sa Kanya? Lalong maligaya siya kapag ang mga anak niya ay lumiligaya sa handog niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Si David, isang bato lamang ang naging kalapat ni Goliath. Kaya kung mananalig ka, isang lansones lang. Napaka-imposible. Maaring makagalig ka. Lansones. Sabi nga ng Ama, maaring makagaling sa iyo ang lansones. Paano gagaling ka sa akin yan? Ako kay may acid, ako kay may ganon. Aba, hindi mo ba alam ang Ama'y napakahiwaga? Sa'yo, masama, sa Kanya'y mabuti. Gaano naman kasigurado na kapag kumain ka ng lansones, lalala ang acid mo. Pinag-aralang tao yaon. Subalit kapag sa paniniwala mo sa pamamagitan ng lansones, ang lahat ng acid mo'y mawawala, mamamatay, abay magaganap yan. Alam kong may, hindi ka kumakain ng lansones, bahala ka. Magagawa ang Ama. Hindi ka pwede sa akin ng lansones kasi ka ay sumasakit ang sikmura ko. Wala kang pananampalataya. Di wag mong kainin. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya
Manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Manalig kayo, nakakababa ng presyo. Normalize na. Nagbabalik sa normal. Kawawa naman sila, mabigyan din eh. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya. Manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama pagka winika niya. Manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y makakalan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya. Manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kung nakikinig man at di naman nagsasabuhay, anong silbi ng napakinggan? Kung nag-aaral man at di na isasabuhay ang pinag-aralan, anong nagsilbi at nung naging silbi ng pinag-aralan? Kung inalam man at di naman nakabuti ang nalaman, anong silbi ng natutunan? Kaya't lahat ng mabuti natatamasa ng taong nagpapakabuti. Kaya't lahat ng maganda natatamasa ng taong nagpapakatotoo sa Ama. Kaya't lahat ng marapat kinakamta ng taong nagpapakaganap. Buhay bang Ama? 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 Punong-puno ng kamay mo, anak. Pagbigyan naman ng wala. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Mabait po kayo, no? Mabait po kayo, no? Nako.
Kumusta po ba? Malabo ang mata. Katarata, glaucoma, pugita, nakabubulag yun. Ano? Kung hindi mawawala at patuloy na mababahagi na ng tau-tauhan. Subalit lahat na yan nagagamot ng Diyos. Nabibigyan ng kaparaanan ng Diyos. Sabi nga, sapagkat siyang dakilang manggagamot. Kaya, kung gusto kanyang magliwanag ang mata, kilalanin mo siya, tanggapin mo siya, maraming paraan siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sabi nga po sa dinatal na mensahe kanina, na binahagi sa Facebook, karampot lang, hindi ko na maibabalik lahat. Bakit nga ba yung tao kapag nalamang may cancer siya takot na at sa palagay niya mamamatay na siya? Bakit po? Yun lang bang may sakit na cancer ang namamatay? Simple at sakit na mahirap gamutin ay parehas lang nakamamatay. Sa ayaw at sa gusto mo, pag oras mo na, kahit wala kang cancer, mamamatay ka. Tama po ba? Subalit hindi ibig sabihin, yung mga may sakit na cancer ay dapat malungkot, magalit, magdamdam, at magsabing, ba't ako pa? Mga minamahal, kayang patayin lahat siya ng Ama. Kung papaano ang cancer cells ay kasama sa buhay ng tao yan, may nabuhay, may mapapatay niya. Kung paano rin ang cancer cells na minsan ay na-detect, na-trace baga ng doktor ay malala na, ay hindi na pwede. Stage 8 na yan, stage ganito na, wala na ang pag-asa. Ba't hindi agad na paggamot? Wala po akong symptoms na nararamdaman na may ganito ako, may ganyan ako. Bakit hindi mo agad? Siguro hindi ka nagpapa-check up. Bakit yung mga yearly general check-up, maraming pera, every check-up nila talagang check-up. Bakit hindi rin na-resolve yun? Ba't di rin naligtasan? Ano naman ang dahilan doon? Pag sinabing yearly general check-up, ano naman ang sasagot? Ano naman ang sasabihin? Bakit hindi ka nagpapa-check up? Nagpapa-check up nga Hindi na-trace Hindi na-detect na may ganon. Ano naman ang dahilan doon? Ano kaya naman ang dahilan doon? Ano naman? Pasensya na wala tayong magagawa, hindi natin nakita. Sine-check up naman, bakit wala? Gano'n naman. Aminin na po ng tao, tanggapin na ng tao na sadyang hindi mo lahat masusuri ang magiging sakit mo. Sapagkat hindi naman ang tao nakasusuri niyan at hindi tao nagbibigay niyan, kundi lupa ka, tutubo sa'yo ang gustong tumubo. Subalit, lahat ng damong tumutubo, lahat ng halamang tumutubo, di ba? Napapatay? Nalilinisan kapag ginusto? Bakit di manampalataya, bakit di manalig na lahat ng maaring gawin ng Ama kapag mabubuhay ka pa'y may magagawa siya? Buhay bang Ama? Bakit? Bakit hindi ito isipin? Bakit ito ang gawin? Hindi ito ang gawin. Sapagkat yan naman ang totoo. O kung minsan, natulog, di nagising, walang sakit. Anong dahilan naman doon? Ano sasabihin naman doon? Teka, hindi nyo ginising, namatay. Aba! Pare-pares kayong tulog. Ano magagawa nyo kung namatay? Sa makatwid, hindi nyo dapat katakutan ang anuman, kundi dapat matakot kayo sa kasalanan at sa Ama kayo matakot na lubos. Sapagkat siya ang nakagagawa ng hindi kayang gawin ng tao.
Buhay ba ang Ama? Kaya dapat ang tao ay puspos ng paniniwala, tigib ng pagtanggap, tapat sa pananalig sa Kanya. Oh, binalita ka, 50-50 ka, ba't buhay ka pa? Nagaganap ito. Ngunit may nagsasabi naman, kasama ko palang Eka, bakit ngayon nakaburol? Ano naman ang dahilan doon? Maraming dahilan ng tao, maraming ketche. Salitang hindi totoo. Ang totoo niyan, lahat ng tao ay mamamatay. May takda, may araw. Kaya, dapat ng tao, dapat sa tao, dapat lahat ng tao, kilalanin mo ang magbibigay ng kaligtasan ng kaluluwa mo. Sapagkat nasa iyo na yung buhay ng katawan mo. Nasa iyo na ang katawan mo. Ramdam mong buhay ka, alam mong buhay ka, subalit ang kaluluwa mong hindi nagsasalita, hindi niya alam. Hindi alam kung paano ang gagawin niya dahil nasa katawan mo siya. Kaya ikaw na buhay, ikaw ang gumawa. Kung gutom siya at uhaw, hindi siya makapagsasabi. Ikaw na buhay ang magsasabing, abay gutom pala ang kaluluwa ko. Abay uhaw na uhaw pala siya, kaya pakakainin mo. Painumin mo. Ano pa painom mo? Soft drinks. Pineapple juice. Di niya kayang inumin yun. Bibig mo iinom, siya hindi. Buhay ba ang Ama? Kaya, pakakainin mo siya ng banal na salita. Palalagukin mo siya ng bukal na buhay. Bukal ng tubig na hindi na kailangan pang muli pang mauaw. Yaon na yung Espiritu ng Ama na magbibigay silbi sa buhay ng Espiritu. Sa buhay na Espiritu, nakakamtin mo, tatanggapin bilang ikay tao. Kaya, masaya ka ba? Tayo ka nga. Masaya ka ba? Talakad na ka mo. Hindi niya naintindihan. Tayo ka nga. Yan ang patotoo. Masaya ka ba? Kumusta ka ba? Tapat ka ba? Hindi niya alam sagutin yon. Buhay ba ang Ama? Ngayon, ikaw ba? Mabagal. Mabagal ang paggalaw. Tayo ka nga. Taas mo nga. Sulong. Taas mo. Taas mo pa. Alisin mo sa isip mo na may sakit ka. Tanggapin mong lingkod ka nang maganap sa iyo ang pagiging lingkod mo. Alisin mo rin sa puso mo ang dapat alisin nang makalaya ang lahat. Taas, baba, taas, baba. Ano ngayon ang palagay nyo? Isang lingkod. Kaya, lingkod at di lingkod, may tinangi ba ang Ama? Lahat, naglilingkod at di naglilingkod, nagkakasakit. Ano ngayon ang tanong nyo? Yan ang patuto ng Ama, pantay. So, balit sa kalalagyan, hindi magpapantay. Pakatanda ninyo, sa kalalagyan at patutunguhan, hindi pantay-pantay. Dito lamang ang pantay-pantay na pagmamahal na dulot ng Ama, subalit ang katutunguhan at kalalagyan, hindi pantay-pantay. Kaya't may impyerno at may langit. Sapagkat pantay kayong lalaki ngayon. Lalaki nga ba kayo? Pantay na lalaki. Buhay ba ang Ama? Subalit, sa palagay nyo, sa langit, lalaki at babae, sasabihin pa ba? Sasabihin pa ba, hoy mga lalaki, dito kayo. Hoy mga babae, dito kayo. Hindi.
kundi ang sasabihin, hindi ka nararapat sa aking kaharian. Hindi ka makapapasok sa aking tahanan. Kaya't ikaw na hindi paroroon doon, hindi mo alam kung saan ka dako. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, kaya't dito pa lamang. Batid na ng Ama kung sino ang Kanya. Alipin ka ba? Magsaya ka. Sino umalipin sa'yo? Siya ba? Maligaya ka. Ngunit kung alipin ka ng sarili mo, aba, magbago ka. Alipin ka ng demonyo, aba, iwanan mo na. Alipin ka ng banal na espiritu, manahan ka. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat pagdating ng takda, pagdatal ng bahagi ng Ama, hindi sasabing, ito po asawa ko wala akong pakialam sa asawa mo. Sasabihin niya sa iyo, sapagkat yung nag-asawa ng 7, sino ang napiling asawa niya sa 7? Meron ba? Wala ni isa. Sapagkat pagdatal ng takda, wala kayong mga asawa. Dito lang ang pag-aasawa, kaya't mahalin nyo ang binigay na asawa sa inyo sa pagkatao nyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yaon ay kung niligawan mo at nagpaligaw ka naman. Yaon ay ang pinakasalan mo at nakasal kayo. Subalit yung namersa at pinwersa ka, hindi nga siguro marapat. Kaya maging sa pagkain man, kapag pilit mong kinain, masusuka ka. Kaya ang nais ng Ama, maging marapat lahat sa inyong pagtanggap ang salita niya upang malasap nyo at malasahan kung ano ang lasa nito. Yaon ay ang kanyang malinis at tapat na matamis na pagmamahal. Upo na kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa gayon, hindi na sayang ang pagkakaalipin sa iyo, hindi na sayang ang pagkaalipin mo, hindi masasayang tulad ng kapwa mo tao ang umalipin sa iyo. Walang pakialam sa iyo kahit nagugutom ka na. Walang pakialam sa iyo kahit hirap na hirap ka na. Walang pakialam sa iyo kung anong kalalagayan mo. Basta ang mahalaga kung di na pinakikinabangan kayo, wala na siyang pakialam sa iyo. Ngunit sa Ama, lahat ng mga anak niya, hindi na kayang gumalaw, mahal pa rin niya. Wala nang magagawa sapagkat tapos ng lakas niya, mahal pa rin niya. Kakalingain pa rin niya hanggang wakas ng buhay niya at sa kabilang buhay, kasama pa rin niya. Mga mahal, alipin ba kayo? Suriin ninyo ang umaalipin sa inyo. Kung batid niyong hindi tama at walang mangyayari, magiging maganda at mabuti, alisin ninyo sa sarili nyo ang pagkakaalipin. Yamang di nyo nararamdaman na ang umaalipin at inaalipin kayo'y magandang dulot sa buhay nyo, piliin nyo ang tunay at tapat na magpapalipin man kayo, dudulutan pa rin kayo ng mabuti sa buhay nyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nainip ka na ba? Hindi ka pa nainip sa iyong kagalingan. Ilang araw ka na? Wala pa naman 1 buwan, ano? O ikaw, kaya nga ba't pag binalaan kayo sumunod na kayo Ano? Maliwanag na tinuran sa'yo, anak. Nagkasakit ka na. Alisin mo na lahat upang di ka maulitan. Laban. Dito magmumula ang magaan mong kagalingan.
Alala, umbaga, tumayo ka nga. Dumiretso ka muna ng upo. Tagilid ka nakatayo, nakaupo tatayo kang diretso. Tayo, ngayon. Huwag mong hanapin ang dating lakas mo, sapagkat mapalad ka na may binigay pa sa'yo. Upo. Kumusta ka na? Lahat dapat ay bumuti. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Hindi lamang ang magaling ang mabuti. Hindi lamang ang malusog ang mabuti. Dapat kayo ring may karamdaman ay mabuti. Lahat ng tao ay dapat maging mabuti. Sapagkat lahat ang nais ng Ama ay kabutihan. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pagtitiwala tapat na magtanggap sa lahat ng nais at layo ng Ama. Sa gayon, makikita ninyo kung paano siya kumilos sa buhay nyo. Sumay nyo sa tuwinang paghahari niya at malubos ang galak ng puso nyo. Sa gayon, lahat ng maliwanag na pangunawa isa sa inyo at mararamdaman nyo buhay na buhay siya. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sino nga ang gugusto sa ganitong gawain na iba't ibang uri ng karamdaman ay makakaniig, makakarap, makakausap? Wala. Walang taong may gusto na ito pa rin niya't gawin niya. Na lahat ng tao'y makaharap niyang may sakit. Iba't ibang uri. Sakit sa balat, sakit sa isip, sakit sa loob, sakit sa labas. Sakit, puro sakit. Kaya nga't yan ang patotoo. Ang Ama ay pag-ibig at ang Ama ay umiibig sa lahat. Kaya't sa inyong lahat na nakakadama at tumatanggap, maramdaman nyo nawa ang pag-ibig niyang tapat. Pagpalain kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, Panginoon ko, Diyos ko. Sa bilang tao nga po, ano po bang magagawa, ano? Lalo na kung halimbawa ay ang mga sakit ay nakikita mong ganyan, ay pag pinanghinaan ka ng loob, ay hindi mo nahaharapin. Totoo po yan. Kaya, lakasan nyo rin ang loob nyo. Manalig po kayo. Magtiwala kayo sa Ama. Sapagkat sabi nga, kahirap paglingkuran ng tao. Wala namang bayad. Binigay ng libre, pinamamahagi ng libre. Para bang utang mo na loob mo pa. Parang utang na loob mo pa ang paglingkuran sila. Parang gusto mo pang ikaw pa nagsusumamo sa kanilang maniwala. Aba, hindi po ganon. Ano? Dapat sa inyo mabuhay ang pananampalataya. Dapat sa inyo ang mabuhay ay pag-asa. Dapat sa inyo maunang pagtanggap. Hindi sa kapwa nyo tulad ng ginagawa'y ganito. Sapagkat kung paghihinawaan kayo ay wala nang tutupad. Hindi maaring katulad ng pananampalataya ni Pedro ay kamtin ni Petra. Hindi pwedeng gaya-gaya ang pananampalataya at hindi maaring sa pananampalataya ni Juan ay gumaling din si Petra sapagkat hindi pare-pares ang pananalig at pananampalataya nila. Kaya't ang pananampalataya hindi maaring gawing gaya-gaya, kundi ito'y nabubuhay sa puso ng bawat isa. At ito'y dapat mabuhay sa bawat anak ng Ama.
upang sila rin lahat ay makapanampalataya ng tapat at totoo. Kaya't ang pananampalataya, hindi maaaring sabihin, hoy, nananampalataya ako, manampalataya ka. Hindi pwede. Kailangan mismo sa'yo bilang tao mabuhay ang pananampalataya. Kaya naman, kung kanino at sino ang buhay ang pananalig at pananampalataya na nakakadama ang puso niya, siya mismo ang nasisiyahan, nagagalak. Kaya, pwede bang gaya-gaya ang pananampalataya? Hindi. Magkaroon kayo ng sarili niyong pananampalatayang tapat at totoo. At bawat isa sa inyo ay mapapatotohanan nyo, buhay ang pinananaligan nyo at pinananampalatayanan. Buhay ba nga ma? Kaya halimbawa, lingkod kayo. Hindi pwedeng pagmasdan mo si Juan at si Petra kapag naglilingkod ka. Ang sarili mong pakikipagtotoo ang isulong mo at buhayin mo. Sapagkat kung mahina si Petra at si Juana, matatangay ka nila kung di ka rin tulad nilang totoo. Kaya dapat sa pananalig, pananampalataya at pagtupad, may kanya-kanyang panuntunan at disiplina ang tinatawag pagtitimpi baga ang bawat isa sa sarili nila. Sapagkat dito sisibol, dito mabubuhay ang katapatan sa puso. Dito sisibol, dito mabubuhay ang pakikipagtotoo sa isip. At kapag ang isip at puso mo, ang isip at damdamin mo, nagkaisa, parehas mong magagawa ang kalooban ng Ama. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Kaya't dapat tagapakinig ka, tagapag-ulat ka, tagasunod ka at lingkod ka, parehas lang. Parehas na buhay ang pananampalataya, parehas na buhay ang pananampalataya at pananalig na kasama. Parehas na puso ninyo'y iisa ang damdamin. Yaon ay ang mula sa Ama, sa Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad, magalak at magpuri ang buhay, ang pananampalataya, ang buhay, ang pananalig, ang buhay, ang pag-asa, ang buhay, ang katapatan at nakikipagtotoo. Sapagkat mismo silang makikinabang, hindi kapwa-tao lamang. At habang ang pinakikinabangan ay mula sa Ama, bawat binahaginan, nakikinabang din naman. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May sakit pa ba kayo? Masakit ba ang nararamdaman nyo? Ay, salamat naman po. Pag may sakit pa kayo talaga pong ang pisikal na katawan may sakit pa, no? Subalit, kung napagaling na ng Panginoon ang inyong kaluluwa, magiging malusog na rin ang inyong katawang pisikal. Ano po? Buhay ba ang Diyos? Maligaya ba kayo? Masaya kayo? Uwi na tayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? O, naniniwala ba kayo? Nagtitiwala ba kayo? Buhay ba ang Diyos? Aba, tanggapin ninyo sa puso nyo yan. At sigurado, ganito ang dapat nyong gawin. Tulad mo, maasa ka, nananalig ka. Dapat nakatuon doon ang isip mo na hindi nababaguhin yon. Kailangan manalig kang gagaling, 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 gagaling. Gagaling ako at magaling na ako. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang mga naglilingkod din sa inyo, kung di sa paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya, walang maglilingkod. Sinisigurado sa inyo, 100% itaga nyo sa bato. Kung ang naglilingkod sa inyo ay walang pananalig, pananampalataya at di buhay ang pag-asa, walang magpapakasakit sa tao. Sa makatwid, kaya nagagawa yaon, dahil din sa pananampalataya, dahil din sa pananalig,
dahil din sa pag-asa at nadarama ang pinaglilingkuran nila. Yaon ang buhay na patotoo. Kung wala kang pandama sa pinaglilingkuran mo, tutugot ka na. Sapagkat walang kwenta. Walang silbi, di ka makalalaban. Hindi mo makakayanan dahil di mo siya nararamdaman. Kaya tutugot ka na, titigil ka na. Ano na ang hahanapin mo? Ang kagustuhan na ng laman mo, ang kagustuhan na ng sarili mo, ang gusto ng sanlibutang ito, hindi na ang gusto ng ama mo. Buhay ba ang ama? Kaya, huwag ipagmagaling, huwag ipagyabang ng sino mang nagsasabi, lingkod ako ng Diyos, subalit ang tinutupad ay hindi para sa ama, kundi ang para sa sarili at sa sanlibutan. Kaya't ang sino mang tumutupad at gumugusto sa kalooban ng ama, pinaghahari ay ang kanyang kagustuhan, hindi ang kagustuhan ng sarili. Mga mahal, magalak, magpurit, magpasalamat sa Ama, ang patuloy na nakikisa at sa Ama'y nagtitiwala, nagpapakasakit, nagpapakahirap dahil sa Kanya, hindi dahil sa kapwa-tao at sarili. Kaya ginagawa mo ang magbago, kaya ginagawa mong magpakatotoo, kaya ginagawa mong mga bagay na pangkabanalan dahil sa ama mo, hindi dahil sa sarili mo. Buhay ba ang ama? Kaya dahil ang ama mo ang pinaglilingkuran mo at ang ama mo ang tinanggap mo at ang ama mo binabahaginan mo, siya naman ang sayo'y buhay na kumakalinga. Katakata ka ba kung masaya ka? Samantalang sabi ng kapwa mo, ay bakit nakakatawa yun ganun at ganyan lamang, sapagat ang ama mo nagpapatawa, agpapagalak ng buhay mo. Buhay ba ang ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, kaya't maliwanag ang katotohanan pagsapit ng dapit hapon, na hindi ka patapos sa obligasyon, sa misyon sa atas, tumutupad ka pa rin, nandyan pa rin ang liwanag, taglay ng iyong katauhan. Gabi mang naturingan, maliwanag pa rin sa iyong panagay, sapagkat ang liwanag, ang Ama, ang nagbibigay. Pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yamang naituran sa inyo ang marapat, pagnilayan ninyo at bulaying ganap, sa puso't isipan ay kintal at damhin, ang amang maliwanag na nagpahiram ng buhay, doon sa inyong lahat, kikilos at gaganap siya na hindi kailanman kayo magugupo ng inyong katauhan at sanlibutan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang ama? Buhay po ba ang ama? Nakaunawa po ba kayo? Naunawaan niyo po ba? Nadama niyo po ba? Di ba dama? Di nadama, naunawaan, di masaya po kayo. Aba, masaya pala tayo, sapagkat nararamdaman natin, naunawaan natin ang Panginoon. Kung paano siya, masayang naglingkod, masayang tumalima, masayang tumanggap sa Ama. Kaya't kung nakilala ang Ama, nakilala ang anak, at nang nakilala ang anak, at nakilala ang Ama, nakilala ang Espiritu na Ama at anak. Tayo na, mga minamahal. Uwi na. Mayroon po kami